maganda ito, ano tayo, mga investigador tayo eh. Kung Mm. titingnan niyo po, bukod, wag muna natin tingnan yung nakabilog, tingnan natin yung nasa left side ng screen natin. May pine-present diyan ng Meralco yung konsumo niya last year, Mm. parehong buwan versus konsumo niya this year, itong buwan na ito. Yung So current last year data, yung light gray ano? light gray. Kung makikita niyo po, last year, kay Jason, kung kay Jason tong bill na to, lahat ng light gray hanggang April, kasi mula January, February, March, April, kaya po apat yung bar na yan so far. So yung unang apat na light gray, mababa. This year, Mm. mukhang talagang tumaas yung konsumo nila Jason. Siguro nagdagdag silang appliances or dumami yung tao sa bahay, kaya dumami yung konsumo nila. Ang isang So yun yung year on year pag tiningnan natin. Kaya po isa pang mapapansin natin, kung halimbawa wala pong nagbago, like yung nagtanong po dito na walang bagong appliances po sila sa bahay, walang naiba sa consumption behavior nila, kumpara last year, dapat po hindi malayo yung agwat nung light gray dun sa dark bar. So, pero ito po malayo. So mukhang may nadagdag or may kumabit, yun yung masakit. May kumabit na Mm. kapitbahay. Kaya lumaki yung konsumo. Hindi siguro napansin agad Ang nila laki kasi ng dito. increase nila last year 'di ba? Mula Yes. April biglang surge ng May 'no? Opo. Itong susunod, pagdating ng tignan natin yung konsumo naman niya last month to this year, tumaas din talaga. So mukhang gumamit sila ng mga aircon siguro or mas 24 hours na yung ventilador kasi totoo namang mainit. Yan po yung isa. Titingnan po munang una natin yung increase sa consumption nung bill. So dati po, sabi, yung actual consumption, pag tinaas po natin yung tingin natin dun sa bill, mula dun sa bar graph sa baba, pag tinaas natin, Mm. yung actual consumption nila, Jason, ay 770 kilowatt hour. Yung actual consumption nila ngayon. Pero dito parang yung dating reading 746 lang. Kaya napa medyo ano ako na, bakit kaya ganun tumaas din yung konsumo? Yan, mas madaling makita. Ayun, thank you. Ay, ang layo pala talaga. Okay. So, yun pong pwedeng nangyari dito. Una, yun nga, mukhang nag-iba talaga din ng kinukonsumo sila Jason hanggang mula last year na April, nung May, tumaas na. Siguro yun nga siguro may dinagdag silang mga gamit or dumami yung tao sa bahay nila, lumaki yung household nila. Pero pag titingnan mo yung consumption, May compared to April of this year, hindi naman po nalalayo. So mukhang normal yung consumption pattern nila. Pero isang parte pa lang yan ng kwento. The second part of the story, kasi po itong consumption, yung numbers na yan, 770, multiplier po yan to the peso charge. Yung mga peso charges na yon, yan na yung nandun sa right side. Generation, Hmm. transmission, ganyan. So, una po nating titingnan, tumaas ba yung konsumo natin? Bilang sana po lahat kayo may hawak nyo yung mga bill ninyo or nakabukas sa phone kung naka-app yung ano. Tapos po tingnan po natin yung consumption. Lumaki ba yung konsumo last month compared to this month? Tapos, yun nga, makukuha natin yung multiplier dun sa taas. First page po ng bill is a summary. Yung pong breakdown niyan, kung talagang parang naiinis kayo, ano bang nangyari dito, titignan po sa detalye dun sa second page. Yun pong nakabilog, I think binulugan to ni Prof. Shelo kasi ito yung mga additional charges, no? Yan, para mas malaki. Opo. So ito na yung, pag titingnan niyo po, generation, yan yung actual na kuryente, yung actual na electrons na ni-record sa metro ninyo. Ito po yung nakonsumo nyo. Kaya umabot yan ng 6,770 times, I think for this month, nag 14 pesos si Meralco. Makikita niyo yan sa likod kung ano po yung multiplier. Ang suma total po niyan, 6,457. Yun naman pong transmission, Ay, yun teka lang po, attorney, kasi itong halimbawa si Tansan sabi niya,
Ang sa amin po baliktad, mas mataas yung light gray last year kesa sa current, pero ang taas ng increase, paano po yun? Do'n po Oh, papasok yung price per kilowatt yes. hour. Opo, Kasi ibig sabihin kahit bumaba yung konsumo niyo pero mas mahal ang presyo ng kuryente this year, yung total na babayaran niyo mas mahal. correct. So, kasi po, yung multiplier po, kailangan makita natin yung peso. So, nasa second page po yun para kung hawak niyo po yung bill niyo, sino nga po yun? Si Tansa 996. Mm. Tingnan niyo po yung second page ng bill. Nandun po yung multiplier. Alam ko po, yun nga, parang 14 pesos si Meralco. Actually, isa sa mga pinakamataas this year among our distribution utilities and electric cooperatives. Mamaya po, pwede din natin pag-usapan yan. Pero yun po Mm. yung tignan niyo po yung breakdown, pinakamalaking parte po niyan, generation talaga. Kaya po, pinagbubuhusan natin ng oras paano maintindihan yan. Yun naman pong transmission tsaka distribution, talunan ko muna si systems loss ha. Transmission and distribution, yun po yung singil sa paggamit ng mga linya, ng mga kable, kasi po tinatawid mula sa mga malalayong planta, tinatawid po yung kuryente hanggang makarating sa bahay natin. So yun po yung transmission and distribution charges. Systems loss, ito na po, medyo controversial. Dalawang parte po yung systems loss, although hindi talaga naka-breakdown sa bill. Meron po tayong tinatawag na technical systems loss, meron tayong tinatawag na non-technical systems loss. Yun pong non-technical systems loss, yun po yung mga pilferages. Yung bayad sa mga, bayad sa mga ninakaw na kuryente. Yung mga illegal na connection. Illegal na connection, ganyan po. Yung technical systems loss, partly po yan, physics po talaga. Bago po kasi talaga makarating yung generation mula sa mga plantang malalayo hanggang sa bahay natin, inaakyat, binababa yung voltahe. So, dun po sa prosesong yon, meron talagang losses. Pero necessary po yun kasi hindi po katulad nung last nating pag-uusap, Prof. Shelo, di ba? Ang pinag-usapan natin. Pwede kang magtayo sarili mong planta, power plant. Pag naglagay ka ng solar sa bahay mo, yun walang loss yun. Kasi diretsyo, mula sa paggawa ng kuryente hanggang sa nagkonsumo ng kuryente, wala siyang masyadong tinatawid. Pero kung galing sa Bataan or sa Batangas, yung kuryente mo, tapos taga Novaliches ka, medyo malayo dun pa lang medyo malayo yung pagtawid. Meron nga po, nangongontrata, Mindanao, bibiling kuryente, Luzon. Imagine nyo na lang po yung systems loss na kailangan bayaran. So, yun po yung systems loss. May cap naman cap po yung pwede lang singilin ng mga distribution utility natin na systems loss. Attorney Mona, may question dito, bakit daw consumers ang nagbabayad ng mga illegal connection? Oo nga po. Actually, magandang tanong po yan. Pero inalaw po din kasi sa batas na may porsyento ng illegal connection na pwedeng ipasa dun sa mga legal na nagbabayad. Medyo mahirap talagang tanggapin. Kasi yung parang reality. lahat ng risk pinasa sa consumers, parang walang na-internalize na risk ang mga kumpanya kasi Actually, meron technical naman systems losses. Opo. Pero meron naman po, kasi po cap nga po, yung I think 6% or 5% lang yung pwede nilang ipasa sa losses. Yung ibang lugar po, hindi naman, ang Meralco maganda yung rate niya ng losses, konti lang eh. Pero like yung some distribution, electric cooperatives po natin, 30% ang systems loss. Imagine nyo naman yun. Pero hindi po lahat yun napapasa nila. Siguro mga 7-8% lang yun napapasa nila. Kaya po ito namang mga electric cooperative na to, hirap na hirap ding makaahon sa kanilang mga utang kasi nga ang laki ng kanilang losses. Attorney Mona, so yung mga technical system loss, dahil yung nabanggit mo, dahil halimbawa kung Mindanao yung production tas dadalhin sa Luzon, ang laki ng mga losses nun. So hindi ba mas efficient kung halimbawa ang kuryente, yung energy source mo, mas malapit yung ginagawang distribution sa kanila? Dapat po. Yun din po yung isang
hiwaga sa pangongontrata ng ibang mga electric cooperative distribution utilities natin na hindi masyadong ah, parang hindi masyadong natitingnan or naaaral ng mabuti yung design ng procurement. Kasi po, ano naman yan ang terms of reference ang naglalabas yung electric cooperative or distribution utility. So Mm. dapat dun pa lang po na-address na yung mga ganyang Yung pag-minimize ng system loss, 'di ba? So take note po, ang sinasabi natin na distribution utility, yan yung Meralco, yung mga cooperative na nagcha-charge ng kuryente natin. At sila yung may discretion na mag-decide, tama ba, Attorney Mona, kung saan iso-source yung kuryente at kung paano yung mix nito, coal ba yan, LNG ba yan, renewable energy ba yan. So Apo. patuloy natin kay Attorney Mona yung kwento kasi marami pa kayong isasakit ng ulo sa pagpapatuloy ng kwento na to. Sige, go ahead, Attorney Mona. Po, dun po sa pamimili ng kuryente, dun sa pag-procure dun na ba natin pag-usapan na ba natin ngayon Hindi, yun? diretso muna natin yung Ito sa mga muna. ibang losses. Sige po. Dun sa Mas ibang exciting yung part na yun kaya maya-maya. Sige po. Yung ibang items po ng bill, so na-discuss pa lang po natin, systems loss, distribution nga. Ito, pupunta na tayo dun po sa parang hot topic of the day. Itong mga subsidies. Ito pong mga subsidies, senior citizen, talunan ko si government tax, senior citizen, universal charges, fit all, yung tinatawag nating fit allowance, JA allowance, and lifeline subsidy. Lahat po ito, tama naman po yung sinasabi ng Meralco at sinasabi din ng, I think, ng ERC, ng DOE din, na lahat ito pinag-adya ng batas. Nandun po sa batas na pwedeng ipasa yung, for example, simulan ko na kay lifeline rate, tsaka po universal charge. Ito pong dalawang ito, ang ugat po nito ay yung EPIRA, yung batas po natin na pinasandong 2001 pa, June 2001, noon pong pinasa yan. Nasabi po ng batas, pwedeng mangolekta sa lahat ng mga consumers sa buong Pilipinas ng tinatawag nating universal charges. Para saan po yan? Para po sa kuryente na sinusupply sa mga isla, yung pong hindi nakakonect sa main grid. Kasi po, Napocor po ang noon, ngayon may private entities na, pero noon, Napocor po ang lahat ng sumasalo niyan. So, bilang tulong, dahil wala silang choice, wala silang pagbibilhang iba kasi po naka-isla sila, hindi sila nakakonect. Universal charge, missionary electrification ang tawag po nun. Tapos Pero pangalawa, Attorney Mona, yan ang question ko. Saan napupunta yung universal charge? Ano yung purpose niya? So, island sila, hindi sila nakakabit doon sa main grid. So, ideally talaga tayo, mas makakatulong kung makakakabit sila sa main line, 'di ba? Para nakakabit sila sa main grid. Pero minsan Opo. kasi malayo yung Sobrang isla, mahal, opo. magiging Sobrang masyadong mahal. So, Yes. ang universal charges ay subsidy or Subsidy po siya kasi nagbabayad din naman po ito po yung isang kailangan siguro ipaliwanag. Hindi naman po libre yung kuryente sa isla. Nagbabayad pa din sila. Pero may tinatawag tayong subsidized socially approved generation charge. Ngayon, pinalitan na siya subsidized approved generation charge. Pero nung una, ano yan, it depends on the affordability. Yung economic conditions dun sa isla, kino-compute kung magkano kaya yung kaya nilang bayaran na kuryente. Tapos, kinukumpara po yun dun sa actual cost ng kuryente na binibigay ng Napocor. Na karamihan ay galing sa diesel genset. Yun po yung isang masakit dito. Kasi ang ating mga isla, 98% naka-diesel genset sila. So tuwing sisipa yung presyo ng diesel sa merkado, tumataas yung kung walang subsidy, edi babayaran po nila yung tawag natin true cost of generation. Tataas yung presyo na babayaran nila. Tapos manganganib kasi kung katulad nito na hindi lang price issue kundi supply issue, makakabili kaya ng diesel. Palagi silang nanganganib na magkakaroon kaya ng kuryente or hindi. So, pero
dahil po ang pinapabayaran lang sa mga nasa isla, yung kaya nilang bayaran, yung Mm. diferensya nun, dinidistribute sa ating lahat sa main grid. Tapos tayo yung sumasalo nung Oo. difference. So, Attorney Mona, dahil diesel yan, diesel genset yan, at ngayon ay nasa napaka-challenging na panahon tayo because of the crisis sa Middle East, at Mhm. dahil socialized pricing yan, kasi gusto natin maging affordable din para sa mga taga-isla. So, in effect, ay dinidistribute across the main grid yung additional cost ng nung kuryente nila doon. Ibig sabihin, tumataas ang universal charges, no? Hindi yan fixed, dependent yan sa fluctuation din ng ng presyo Opo, globally ng diesel. Pero, correct. so, if the government has the intention na ma-manage talagang energy cost natin, yung mga isla natin, shouldn't we be focusing on them to make sure na magkaroon sila ng alternative energy source like renewable energy? Kasi I would assume kapag island sila, hindi ba yan potential areas for wind energy dahil nasa shore Yes. or Or yung hydro. Hydro, hydro, kasi di ba po, yung napapaligiran wave, sila ng tubig. wave Yes. energy, di ba? Mhm. Mhm. May gano'n bang direksyon yung gobyerno na yung mga isla natin ay gawing mas sustainable ang source of energy versus diesel generators ngayon? Opo. Actually, medyo matagal na rin na sumusubok si NPC. Kasi po ang taya dito si NPC, si National Power Corporation, na na isulong yung tinatawag nilang hybridization program. So hindi ka naman basta-basta kalimutan mo na yung diesel genset, mag-solar ka or mag-wind or hydro ka. Ang iniisip po dito, mag-hybrid para 24/7 yung kuryente. Kasi kung halimbawa solar ikabit, walang baterya, edi at least nakaabang yung diesel. Pag gabi, si diesel yung tatakbo. Or wind, pag mahina yung hangin, pwedeng pansalo yung diesel. So, hybridization program. Kaya lang, hindi ko rin po maintindihan kung bakit ang tagal na nito pero hindi pa din talaga siya mapausad ng husto. Yeah, mahirap Yan. Yan po, intindihin ang misteryo ulit. Sorry. daming Hindi po. misteryo. Ito yung mga dapat pressure points na talagang pine-pressure ng mga publiko, no? Kasi ang lungkot kasi that's additional cost na napapasa sa ating lahat. Yes. Ah, At saka po ang ano diyan, ako yon one additional cost. And second, ito na nga itong nangyayari po ngayong mga debate na it fosters avoidable resentment, I suppose, yung pwede nating mm, tawag na parang magkukumpara na tayo na, kailangan ko rin naman ng tulong kahit nasa main grid ako. Bakit yeah. bakit dadagdag pa yung pasanin ng mga nasa off grid. So hindi po natin kailangan yung ganung 'di ba? Parang divisive na discussion Yeah. sana. Pero Kung feeling properly. ko, Attorney Mona, dahil dun sa design na lahat ay napapass on, well, hindi naman 100%, napapass on sa consumers, nawawalan ng incentive ang government to be efficient. 'Di ba kasi parang, akala natin maliit lang naman 'to per household, 247, ganyan. But if you combine it across household sa buong Pilipinas, malaki yan, and we are internalizing, tayo yung nagbabayad ng kapalpakan ng gobyerno dahil hindi nila nawawala yung insentibo para kumilos sila at gawing mas efficient, hindi ba? Siguro yung madagdag ko din po do'n, yun example ng universal charge. Meron pang universal charge na yung environmental, yung pag-protect ng watersheds ni NPC. Pero yung isa pa, yung lifeline. Naalala ko po kasi kasi sa lifeline, galing din yan sa EPIRA, 2001, inadya na din na magkaroon ng lifeline rate, tulong dun sa mga marginalized consumers. Yun po yan yung idea, rationale behind the lifeline. Tapos po noong 2022, na amend itong batas na to kasi supposedly ano lang to I think first 20 years lang, parang 20 years lang yata, na extend for another 50 noong 2022 yung subsidy na ito. Tapos po inalign siya, maganda yung intention, inalign siya sa 4 Ps.
Mm. sa 4-piece program. So, very very ideal kasi targeted na. So nung pong kasi bago ako sa ERC no'n, so nangangampanya kami na, "Oh, mga 4-piece, magrehistro kayo," ganyan, para maka-avail kayo ng Lifeline kasi hindi na siya automatic. Um, nakakatuwa kasi po yung kasama namin yung DSWD sa pagpo-promote. Tapos po, di sabi nila, naku, bakit ang konti ng nagre-rehistro, ganyan. So, kami rin, nahihiwagaan kami na bakit ang konti din na nagre-rehistro. Pag kinumpara mo sa listahan, konti yung nagre-rehistro na ano. Tapos po sabi ng DSWD, dapat i-promote pa natin mas malaki. Sabi ko, opo, pero siguro po kailangan nating ipaliwanag din dun sa non-lifeliners na kayo po ang pag dumami po ang magla-lifeline, tayo po ang sasalunon ha, yung mga non-lifeline. So sabi ng DSWD, ha? Ganun ba to? Hindi ba to government program? Sabi ko, hindi Mm. po. Hindi po siya government program. So, parang may pagtatalo internally kung po-promote mo ba siyang dumami ang magrehistro sa kanya. Alam mong ang magpapasan nun ay yung non-lifeliners na Mm. ano. So, Mm. recently po, parang inamend yung implementing rules niya na naging automatic na yung pag-avail. Tapos nagkaroon ng standard, basta 50 kilowatt hour consumer ka, libre na. Huwag ka nang magrehistro, ganyan, automatic. Medyo, ako po may pag-aagam-agam ako doon kung Mm. tama yun. Kasi, um, bukod dun sa whether it's fair to the non-lifeliners, actually po, iba-iba kasi yung kondisyon ng mga lugar sa Pilipinas. Sa Metro Manila, maliit lang ang 50 to 100 kilowatt hour. Pero pag pumunta ka sa halimbawa sa Marawi or sa kung saang probinsya na maliliit lang talaga yung konsumo, meron pong instances na yung halos kabuuan ng consumer base ng electrico cooperative, lifeliners. So, Oh sino no. po So ibig sabihin subsidized lahat ng so ang consumers nila tanong, halos? sino pong magbabayad ng Yeah. subsidy? So, Kung ganito yung parang, sistema, napapasa yun sa the rest of the consumers na yes, nagbabayad ng kuryente na hindi ano 'no? opo. So, medyo kailangan din talagang revisahin yung yung may siguro maganda yung intensyon, pero 'pag inuwi mo na sa totoong buhay, hindi Oo. siya Ang gano'n kaganda. ang and paano kaya yung dini-distribute across consumers yung lifeline share mo in terms of contribution? Is it a proportional to your bill, equally It's based divided? it's based on your consumption. 'Pag tinignan niyo lahat po ito is based on your consumption. So 'pag So, tumataas ang consumption mo, tumataas din ng assistance mo yes, sa lifeline? yes, gano'n po Tumataas din ng yun. universal charges mo? So lahat Yes, sila nakadikit sa volume ng consumption? naka-multiply to the consumption level. Yung pong pinakita natin kanina na 770 ba yun, 776. Lahat yun multiply to this amount. I see, I see. Pero Yes. alam mo, Attorney Mona, kasi matindi yung debate ng mga nakakaraang araw 'no, at na-target talaga yung mga 4-piece recipient natin. At, nakalungkot yun. Kasi Mm, siyempre na kinikilala din naman natin at, function ng gobyerno yun, na tulungan yung mga kababayan natin na maiangat at maka-exit sa poverty. Pero tama po. tingin ko maling-mali itong design ng ano na 'to, kasi halos lahat pinasa sa consumer at walang incentive ang gobyerno na mas maging efficient, ipagpatuloy yung investment nila, palawakin yung Mga renewable energy programa. source sa mga islands. At saka kung magkakaroon ng assistance para sa mga 4-piece, yung binabanggit ko sa'yo kanina, dapat ginawa yung additional cost sa Meralco or gawing tax deduction para Mhm. nararamdaman ng gobyerno, 'di ba? Nababawasan yung tax revenue niya galing sa Meralco dahil sa mga additional cost na nandito. And Yes. therefore, kung gusto ng gobyerno na maayos ang revenue niya, dapat gagawin niyang efficient 'tong mga items na 'to, 'di ba? Yung targeting ng 4-piece, yung mga gano'n. At saka tulong siya ng gobyerno, eh, so dapat sa budget na ng gobyerno nanggagaling.
Kasi in effect pag ganito, additional taxes 'to sa mga Opo. mamamayan, parang VAT, 'di ba? Yes, yun nga Eh, yung may VAT nabanggit na 'to. yung nabanggit ko sa'yo, Prof. Shelo, na meron ng, well, siguro pwedeng i-revisit kasi meron ng Supreme Court decision na nag-challenge, hindi naman ng Lifeline, pero nung universal charge, nag-challenge na hindi ba ito tax? Tinanong yung Supreme Court. Tapos nag-rule na yung Supreme Court na hindi yan tax. Pero pag tiningnan mo, ano yung sinasabi nila, it smells like, it feels like, it walks like a tax. Pero Yes. how can it not be a tax? Parang ganyan. Oo, lahat ng kinukuhang pera sa atin ng gobyerno, tax po 'yun regardless kung ano yung purpose, 'di ba? Kaya Mhm. kailangan may balik sa atin. Pero 'yun nga, kung halimbawa ini-internalize mo yung universal charges, ano ngayon yung incentive ng government maging efficient sa mga islands? Tapos Wala. ang lifeline is a subsidy to 4Ps and therefore it should be paid by government budget. And kung nagko-compute niyan ay Meralco at gusto natin ay efficiency, dapat i-declare na lang yan ng Meralco as cost deduction sa tax Mhm. liability nila Mhm. sa Mhm. gobyerno, hindi pinapasa sa consumer, Puwede, 'di po puwede rin. ba? Yes, yes. Pero ang problema natin, nabanggit mo Attorney Mona, itong lahat ng ganitong sistema ng computation, lahat ng charges na 'to na pinapasa sa consumer ay ayon sa EPIRA law, Batas. tama? Tama. Ayon po sa EPIRA, yung universal charge tsaka lifeline, yung senior citizen, there's a Senior Citizens Act na pinagbabasihan yan. Yung FIT-all at JEA-all ay ayon naman sa renewable energy law. Ano yung sabi nila? May naiiba. Alin-alin ang naiba? Parang ganyan, Mm. sabi nga nila. Itong FIT-all at JEA-all ang naiba. Kasi po kung tutuusin, ang FIT-all at JEA-all ay talagang bahagi ng generation. Kasi po, kinonsumo po natin yan na nanggaling sa renewable energy ng mga planta. Meron po kasing programa yung gobyerno na tawag natin, dalawa, feed-in tariff tsaka green energy auction. Yan pong dalawang programa na yan, sinimulan after ng Renewable Energy Act ng 2008. Sabi ng gobyerno, lahat na kayong mga developer na gustong magtayo ng mga bagong planta na gumagamit ng solar, wind, hydro, biomass, and hydro, and geothermal. Geothermal medyo later addition siya dun sa listahan. Mag-offer kayo sa akin kung ilan, magpapa-auction ako ng halimbawa 3,000 megawatts, ilan sa inyo ang sasali dito. Babayaran ko kayo lahat ng bawa 6 pesos per kilowatt hour, magsusupply kayo for 20 years. So, ito pong mga planta na to na sumali dito sa programang to, binabayaran sila dun sa kuryente na na-produce nila. So, hindi po sila babayaran kung hindi sila magpo-produce. Pag naman po nag-produce sila ng kuryente, tayo po yung gumagamit nun, tayo yung konsumo. Since it's distributed to all, hindi lang sa consumers ng Meralco, ng Veco, ng Sipalco, ng Batilec, yung mga ganyan, hindi po lang yon naka-confine sa isang set of consumers, kundi sa lahat. Ang ginawa na pong sistema ng paniningil ay, okay, singilin mo na lang sa lahat yung ginamit na renewable energy na yan. So, yan naman po yung tinatawag na fit-all, JEA-all. So, unlike yung senior citizen discount, universal charge, lifeline, na binabayaran natin, pero hindi tayo yung kumonsumo, ang fit-all at JEA-all, binabayaran po natin yan kasi kinonsumo po natin yung kuryente na galing dun sa renewable energy. Pero, hindi kinontrata ng distribution utility natin, sa halip kinontrata ng gobyerno para sa ating lahat. So in effect, Attorney Mona, yung renewable energy na yan, we're more or less parang forced to consume. Yes. So Tama kasama po. yan sa portfolio ng generation. Pero gusto Opo. ko din kasing maunawaan natin, bakit nagkakaroon ng ganyan? Parang ginarantee ng government yung demand for renewable energy. And Opo. maiintindihan natin yun kasi for example,
yung mga diesel-based or yung mga coal-based power plant, matagal na silang nag-ooperate eh. Matagal na yung period ng capitalization nila. Kumbaga ngayon, nasa MOOE na lang sila, operating expense or Dapat, rehabilitation supposedly, 'di ba? dapat. Oo. Ngayon, itong mga renewable energy, they're just entering the market. Ang kailangan nila ay more or less guarantee na may May financial bibili. stability Mhm. pagpasok nila. Mami-minimize nila yung financial risk kasi you're investing a Opo. huge amount of money. Kailangan more or less guaranteed recovery, no? Nung Opo. investment nila. Kaya 20 years yung mga pagkontrata. Pero ang Mhm. advantage naman nun, over the years, the renewable energy will become more financially stable, lower risk, similar to previous energy Mhm. sources. Mhm. Ang magiging direksyon ng presyo ng energy na Pababa. yan ay pababa. Tama Yes. ba, Attorney Mona? Makikita po natin, actually kita na po natin yan sa solar. Yung Mm-mm. mga unang yung mga unang sumalang dun sa programa, nauna kasi yung FIT program, yung Feed-in Tariff program, mga solar plants po yan. Nung panahon na yon, ang mahal pa ng solar. Kaya po, yung FIT ng mga solar, nasa 9 pesos yata yun per kilowatt hour, yung mga ginaranti sa kanila. Pero over time, bumaba po yan ng ngayon 4 to 3 pesos kung walang baterya na kasama, 4 to 3 pesos na lang. So ngayon, yun pong actually mga solar developers, hindi na nila kailangan sumali dun sa mga gantong programa. Kasi nakakahanap na sila ng sarili nilang customer kasi very competitive na yung presyo nila. So hindi na kailangan pilitin yung merkado na bumili sa kanila. Yung mga solar, ang ibig ko pong sabihin. Hindi na kailangan yung merkado pilitin bumili sa kanila kasi it makes economic sense for the customers to buy from them. Tayo nga po, yung mga nagtatayo ng solar, naglalagay ng solar sa mga bahay, di ba po? Hindi na tayo kailangan kumbinsihin. Kasi po, pag kinumpute mo yung savings mo over time, ay, oo nga, ba't nga ba hindi ako magpakabit ng solar?